Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 10 ng workbook, start tayo with vocabulary, ohui. Yung mga pagpipilian natin, yukyo, so that's overpass, 신호등, stoplight or traffic light, bus 정류장, bus stop or bus station, 지하철역, subway station. Number 1, 서울 식당은 맞은편에 있어요. Yung Seoul restaurant ay nasa pagtawid. Okay, so yung Seoul 식당, pangalan po siya nung kainan. Sagot ng kausap, 여기는 횡단보도가 없으니까 blank 건널까요? So tinatanong niya kung ano yung tatawiran nila, no? Bakit? Kasi daw doon sa kung nasan sila, 여기는 dito ay walang pedestrian crossing, so wala daw tawiran. Kaya ang sinasuggest or tinatanong niya is kung tawid sila gamit yung overpass, yukyo. So dito, yukyo. And then, ro. Gamit yung overpass, yun yung tatawiran nila. Yukyoro, 건널까요? Next, number 2. 어디에서 만날까요? Saan tayo magkikita? Blank, 3번 출구 앞에서 만나요. Magkita tayo sa tapat ng exit number 3. So, dito sa Korea, kapag sinabi mo yung exit number, usually, ang sinasabi mo na lugar is yung exit ng subway station. So, dito, sagot natin is 지하철역. 지하철역. So, as is lang. 지하철역 3번 출구 앞에서 만나요. Magkita tayo sa exit number 3 ng subway station. Number 3. 몇 번 버스를 타면 시장에 가지요? Anong bus number po ang dapat kong sakyan para makapunta ng market or ng palengke? Sagot ng kausap, 센터 앞에 있는 blank 170번 버스를 타세요. Sabi niya, dun sa tapat ng center na blank ay sumakay ka ng bus number 170. So kapag bus naman yung sasakyan mo, bus number yung usual na sinasabi. Okay? So, dito, bus 정류장. bus 정류장. And then, dadagdagan natin yan ng ESO. So, bakit? Kasi yung instruction niya is action, no? So, pinapasakay ka niya. So, dapat yung lugar na sinabi niyang sa pagsakyan mo ay may ESO. So, yung place plus ESO na grammar, no? So, yung sabi niya sa sagot ni dito, sabi niya, 센터 앞에 있는 버스 정류장에서 170번 버스를 타세요. So, yung bus station na nasa tapat ng center, doon ka sumakay ng bus number 170. Yun yung sabi niya. Number 4. 슬기야, blank, 빨간 불이면 길을 건너면 안 돼요. Or ande. So, 빨간 불, red light. At yung natitira natin is yung 신호등 or yung traffic light. So, dito, 신호등, and then, dadagdagan natin ng E. Okay? Kasi yung kasunod niya is, nagde-describe. Adjective siya, no? 빨간 불이면. Sabi niya, if color red, yung traffic light, wag kang tatawid. 길을 건너면 안 돼. So, sumagot si 슬기, 네, 초록불일 때 건너면 되지요. Sabi niya, opo. So, kapag green light, pwede na pong tumawid. Yun yung sabi niya. So, dito, 신호등이. Number 2 vocabulary, 그림을 보고 대화를 완성하세요. So, tingnan natin yung picture tapos complete yung conversation. So, first pick, naka-red yung ating arrow. So, going to the right, pakanan. Sabi ni Ga, 이 근처에 은행이 있어요? Meron po ba na bangko dito sa malapit? Sagot ng kausap, 네, 여기에서 blank. Yes, from here, blank. So, ano yung gagamitin natin para sabihin go to the right? So, we will say, 오른쪽으로 가세요. So, naalala nyo si 으로 or 로 na grammar kapag magsasabi ka ng direction, no? So, 오른쪽, to the right, and then 으로, go to the right.
please go to the right, sabi niya. Number 2, 실례지만 한국 대학교까지 어떻게 가요? Pasensya na po or excuse me po, paano po bang magpunta sa Korea University? Okay, hanggang Korea University. Tapos sabi ng kausap niya, 저기 사거리에서 blank. 한국 대학교가 보일 거예요. Sabi niya, makikita mo yung Korea University. So, dito sa first part ng statement niya, sabi niya, 저기, doon daw. Saan? 사거리에서. Doon sa may intersection or crossing. Ayan. So, ano yung indicate na arrow? Straight. Sabi niya. So, parang gusto niya sabihin, pag dumiretso ka, makikita mo na yung Korea University. So, dito, pwede nating sabihin na 쭉. So, 쭉 가세요 or 쭉 가면 if you go straight. Pwede din naman tukparo. So, if maalala nyo yung ating isa din sa mga natutunan natin na word ito, tukparo. So, kapareho lang po siya nung 쭉. So, ibig sabihin straight. tukparo 가면. Yan. So, kahit alin po dito sa dalawa. Number 3. 저 지금 시청 앞에서 버스 내렸어요. 병원이 어디예요? Sabi niya, nandito ako sa tapat ng City Hall. Okay? Ngayon, nandito ako sa tapat ng City Hall. Kakababa ko lang ng bus. Asaan ang ospital? So, siguro, tinatanong niya yung kausap niya. Tapos, sagot ng kausap, yakuki boijo. So, baka nag-usap sila over the phone. Sabi niya, nakikita mo yung pharmacy, no? Yan. So, ito yung pharmacy. Yan. Malabo lang. 병원은 약국 blank 있어요. So, yung ospital ay nasa blank ng pharmacy. So, asan ba? Ito po yung ospital. So, ibig sabihin, nasa tapat or pagtawid. Okay? So, ano po ulit yung pagtawid? 건너편 or 맞은편. So, kahit alin po sa dalawa, pwede. 건너편 or 맞은편. Tapos, So, 건너편에 or 맞은편에. Number 3 vocabulary, yung mga words natin, we have tada, sumakay, nerida, bumaba, garatada, lumipat, mag-transfer, 요금을 내다, magbayad ng pamasahe. Number 1, 한국어 센터에 올 때 버스를 한 번에 와요. Sabi niya, sa tuwing pupunta ka or darating ka dito sa Korean Language Center, isang sakay, 한 번에, okay, bus로, isang sakay ka lang ba ng bus papunta dito? Yun yung question niya. Ang sagot ng kausap, 아니요, 시청역에서 지하철로 blank. Sabi niya, hindi. So, from City Hall Station, subway blank. So, take note, pwede natin gamitin si tada kasi 지하철로 tayo. Pwede po yun. And pwede din si 내리다. 지하철로 내려요. Pero it doesn't make sense kapag 내리다 yung ginamit natin. So, garatada, pwedeng si tada or garatada. Pwedeng malito kasi, no? So, dito, take note na sinabi ni Ga, isang sakay ka lang ba ng bus? So, originally, may idea siya na bus yung sinasakyan ng kausap niya papunta dun sa Korean Language Center. Tapos, dahil sinagot lang ni kausap yung question niya, hindi. Mula sa City Hall Station ay, so from bus, ibig sabihin pareho silang may idea na bus yung unang sasakyan, and then from City Hall Station ay magta-transfer na lang siya ng subway or magta-transfer pa siya. So, garatada po yung magiging sagot sa number 1. And yung garatada is magiging gara tayo. Number 2. 영화관까지 어떻게 갈까요? So, paano tayo magpupunta hanggang sa movie theater or dun sa sinehan? Sagot ni 나, 거기까지 가는 버스도 없고 멀지 않으니까 택시를 blank 가요. So, again, magpunta tayo, gayo. Sabi niya, 거기까지 hanggang doon sa pupuntahan nila na sinehan, no? 가는 버스도 없고, so, walang bus na diretso papunta doon, sabi niya. And, 멀지 않으니까, dahil hindi naman siya malayo, 택시를 blank. So, nagsuggest siya na mag-taxi na lang sila. Okay, so dito, yung sagot natin is tada. And si tada magiging tago. Yan. Sumakay na lang tayo ng taxi papunta doon, sabi niya.
Number 3. 지갑을 집에 두고 온 것 같아요. Sabi niya, sa tingin ko, naiwan ko sa bahay yung aking wallet. Sagot ng kausap, 그럼 제가 고춘 씨의 버스 blank 줄게요. So, kailangan nilang sumakay ng bus, and dahil naiiwan niya yung kanyang pitaka, ang sagot ng kausap niya, 제가, ako na lang. Okay? 그럼 제가, kung ganon, ako na lang ang, so si Guchon yung kausap. So, si Guchon siga. 구천 씨의 버스 blank 줄게요. So, ano ba yung kailangang ibigay sa bus pagsakay mo? Yung pamasahe. So, dito, 요금을 네, as is lang po. So, yung neda magiging ne, tapos 줄게요. So, ibig sabihin po niyan, siya yung magbabayad muna nung pamasahe ni Gochon. Or, sabi niga, 저기요, 이거 타면 중앙시장에 갈 수 있어요? Excuse me po, if sasakyan ko po ito, kung ano man yung sinasabi niyang sasakyan niya, no? 중앙시장에 갈 수 있어요? Makakapunta na po ba ako sa Central Market? Sagot ng kausap, 네, 한국대역에서 blank 1번 출구로 나가세요. Okay? So again, pag sinabi mong 일본 출구, pag usually may 출구, ibig sabihin subway station yung lalabasan niya. 나가세요. Labas ka sa exit number 1. Yun yung sabi. Okay? So, dito, 한국대역. Ibig sabihin yan, yung subway station na 한국대역. Okay? So, from there daw, from that subway station, ang gagawin niyang kasunod is, lalabas siya ng exit number 1. So, yung natitira natin is Nerida. Bumaba. So, Nerida magiging neryoso. Bakit neryoso? So, alalahanin natin si aso, oso, heso na grammar, pero yung ano niya, no, yung gamit niya is sunchak, sequence, hindi yung that's why. Okay? So, again, yung aso, oso, heso, suncha na grammar is from verb number 1, ang kasunod mong gagawin is yung verb number 2. And may connection sa bawat isa yung dalawang action na yon. So, dito, from this station, pagbaba niya, ang sunod na gagawin niya is yung lalabas ng exit number 1. Yan. So, dito, sabi niya, yes, baba ka sa 한국대역 station and labas ka ng exit number 1. Yan po yung sabi sa number 4. Vocabulary number 4, sabi, 그림을 보고 문장을 완성하세요. Tingnan daw natin yung mga pictures and kompletuhin yung blank. So, tatlo yung blanks natin, tatlo din yung picture natin. So, ibig sabihin, hint yan na ito yung mga titingnan natin for each blank. 사배, 저는 회사에 갈 때 집 앞 버스 정류장에서 blank. Sabi niya, ako, sa tuwing pupunta ako sa opisina, or siguro kung sa tuwing papasok ako sa opisina, doon sa bus station, sa tapat ng bahay ay, so tingnan natin ginagawa niya sa picture number 1. Sumasakay siya ng bus. Anong klaseng bus po yung sinasakyan niya? Kasi 'di ba may iba-ibang klaseng bus tayo, may express bus, may intercity bus, and itong mga maliliit na bus na usually nagpapaikot-ikot sa lugar nyo is tinatawag na 마을 bus. So dito, 마을 bus를 ayusin natin. 마을 bus를 타요. So since ending po siya ng statement, ayo, oyo, heyo. So, dito naman, if titingnan natin yung ibang ending nung statement niya or sentence niya, naka-ayo, oyo, heyo form din siya, no? So, 마을 버스를 타요. Next, 마을 버스를 타고 만평시장까지 가요. So, hanggang dun daw siya sa bus station na yun magpupunta, 만평시장. 거기에서, pagdating daw doon, blank, 중앙역에서 내려요. Bababa daw siya sa 중앙 station. Okay, so ano ba yung number 2? Anong sinasakyan niya this time? So, this is subway. So, from bus, lumipat siya ng subway. So, dito magiging 지하철로, tapos yung gara tayo, magiging 갈아타고. So, bakit naging go yan? Kasi po, hindi naman siya ending ng statement, and usually kapag nasa gitna yung blank natin, we can choose between go or aso, oso, heso. Pero dito, meron na siyang 중앙역에서 내려요. So, go is enough para maging, para mag-make sense yung ating sagot. So, 지하철로 갈아타고
Sabi niya, pag-transfer ko ng subway, bababa ako sa Chungang Station. Next, Chungangyok Ilbon Chulguro Nagaso. So dito, pagkababa ko sa, Chungangyok Ilbon Chulguro Nagaso, pagkalabas ko sa exit number 1, okay, exit number 1 ng Chungang Station, so yung kasunod niyang gagawin, kaya naging so yan, yung aso-oso heso na suncha natin, no? So ano na yung kasunod? Yan, no? Naka-red yung arrow papunta sa kaliwa. So ibig sabihin, pakaliwa dapat siya. So, Hesaga Buyoyo, makikita na daw yung kanyang pinapasukang company. So, dito, when chok-uro gamyon. Yan. So, if kakaliwa ako, makikita ko na yung aking kumpanya. Okay, so, yan po yung ating number 4 vocabulary. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.